O, ito yung sunod, mga kababayan. Dito na tayo kay Bato. Alam ko matagal niyo itong inaantay kanina pa. Mga kababayan, ito po siya. Alam niyo ba mga kababayan, hello po Nanay Minda, alam niyo ba mga kababayan na ang Solicitor General or Solgen, no, pinapabasura ang TRO ni Bato? Patay kaya Bato. Ito na mga kababayan, talagang mahuhuli si Bato. Sabi ko nga sa inyo, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. At eto na nga ang sabi mga kababayan, na ang TRO ni Bato ay pinapababasura sa Supreme Court ng Solgen. Pakinggan nyo mga kababayan, patay ka diya Bato. Sa binitiwang pahayag mismo noon ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa mga target ng drug war na nanlaban, sinimula ng Office of the Solicitor General ang kanilang 83 pahinang komento kaugnay ng hiling ni de la Rosa na ipahinto ng Korte Suprema ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa paunang pahayag, sinabi ng Solgen na ang mga ginawa ni de la Rosa ay pagyurak na isang makapangyarihang opisyal sa rule of law. Bigorin nila si Bato na gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Pagdiin ng Solgen, sa ilalim ng konstitusyon, walang sino mang individual na pwedeng ilagay ang kanyang sarili ng nakahigit sa batas dahil lamang hindi siya sumasang-ayon dito. At ang ganitong gawain ay pambabastos sa mga institusyon. Isang kabalintunaan nila ang ginawa ni De La Rosa na pagtatagos sa batas. Ma'am Chaicher, hello habang po. ang mga biktima ng Oplan Tokhang ay hindi nabigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili at dumaan sa tamang proseso. Kaya naman iginiit ng Solgen na may kapangyarihan ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng ehekutibo na isilbi ang warrant laban kay De La Rosa sa Visa na Republic Act 9851. Narinig mo ba to? Pinapabasura na ng Solicitor General ang TRO na hiniling mo na huwag payagang gamitin ang warrant of arrest galing sa ICC. Pinapabasura. The Republic through the Executive Department can legally enforce the ICC warrants against Senator Bato de la Rosa pursuant to the Republic Act 9851. So, na kay PBBM nga. Ang tanong, sino ba ang DILG? Si Risa por silupuan kay Pulong Siutman. Sino ba ang DILG Secretary? Ayan the Republic through the Executive Department, si PBBM, Presidente, Gobyerno, can legally enforce the ICC warrant against the Senator Bato de la Rosa pursuant to the Republic Act number 9851. Ano pang sasabihin ni John Vic dyan? Walang warrant? Itanong nyo kay Trillanes kung valid ba? Hindi pa ba sapat ang sinabi ng DOJ? Hindi pa ba sapat ang sinabi ng Solgen? Ano? Kailan pa ba gagalaw? Alam mo, pag nahuli mo si Bato, may tsansa ka pang magiging vice president sa 2028. Nakakahiya po, bulgara na. Ito, binulgar ko na. 10 billion ang confidential fund ng gobyerno. Tapos si Bato hindi nyo mahuli-huli. Ano pa bang valid? Sino pa ba ang gusto nyong magsabi na ahensya ng gobyerno para sabihin ninyong valid ang warrant na hawak ni Trillanes? Sino pa ba? Tapos na ang DOJ. Tapos na ang Solgen. Tapos na ang NBI. Tapos na ang CIDG. Tapos na ang PNP. Bakit hindi pa kayo aaksyon? Putang ina nyo. Ilang pondo pa ba gusto nyo? Gawin ba nating 20 billion yan? Paghati-hatian muna natin? Paghati-hatian pa ba natin yan? Saan nyo pa? Kulang pa ba dyang 10 billion? Kulang pa ba yan? Dagdagan pa ba natin? Gawin nating 20?
Kulang pa ba? Solgen na mismo, oh. The Republic, through the Executive Department o kay PBBM, can legally enforce the ICC warrant against Senator Bato de la Rosa for SOAN to Republic Act number 9851. Buti pa si General Torre, hindi abogado, alam niya yan yung 9851 Ano to? Solgen na yan, no? So, sino pa? Kailangan pa bang si PBBM magsalita? Hindi na kailangan nila ng warrant of arrest mula sa isang korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula sa ICC. Oh, narinig nyo naman. Oh, anong sabi ng Solgen? Oh, the enforcement of an ICC warrant of arrest does not require a corresponding warrant of arrest issued by the Philippine court to be enforceable within the Philippine jurisdiction. Kailangan pa ba i-explain isa-isa yan? Kailangan pa bang bumalik tayong grade 1? Kailangan pa ba na maglagay tayo ng palad sa papel tapos drawingan natin ng ballpen or lapis tapos gupitin, dikitan ng tingting para sabihin hi? Ah, kailangan pa ba nating turuan ng A, I, I, U, O, babibi, bobo? Ah? Ipuga? Solgen na nagsabi, oh. The enforcement of an ICC warrant of arrest does not require a responding warrant arrest issued by the Philippine court to be enforceable within the Philippine jurisdiction. Kailangan pa ba natin ng babibi, bobo, abakada, igaha? Ganon? Kailangan pa ba natin? Buti pa si General Torre, hindi abogado, pero alam niya yung Republic Act 9851. Putang inang yan. Kailangan pa rin nila makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kahit hindi na tayo miyembro nito. Oh, di ba? Kailangan pang makipagtulungan ang Pilipinas. The enforcement of an ICC warrant of arrest does not require the responding warrant of arrest issued by the Philippine court and the enforceables within the Philippine jurisdiction. Korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula sa ICC. Kailangan pa rin nila makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Ayan. The Philippines remain legally bound to cooperate with the ICC under domestic law. Customary international law and constitutional principles. Oh, sa madaling salita, bakit? Ano ba yung ibig sabihin, Ken? Ganito yan. Ganito yan. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero miyembro tayo ng Interpol. Ang mali lang kasi ni Digong, ewan ko kung may utak ba talaga si Digong o sadyang tanga lang talaga siya. Tanga talaga siya, sa totoo lang. Hindi naman siya makulong, hindi siya tanga eh. Una, tinanggal niya ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero hindi niya tinanggal bilang miyembro ng Interpol. Pinutol niya ang Pilipinas sa ugnayan ng ICC. Ngayon yung ICC magrelasyon ng warrant of arrest. Kanino? Sa Interpol. Ngayon yung Interpol ang pupunta sa Pilipinas para arestuhin siya gamit ang warrant. Ngayon, putol na ba ang ugnayan ng Pilipinas at Interpol? Hindi po. Miyembro pa rin po tayo. So ngayon, sino ba ang mang-aaresto? Malamang Interpol. Yan ang katangahan ni Digong. So, ang Interpol, miyembro tayo. Ngayon, sasabihin ba ni PBBM, "Oy, kayo mga Interpol, huwag kayong pumasok dito sa Pilipinas kaya hindi tayo miyembro." Tanga, miyembro pa tayo. Yan ang mali ni Digong. Kung tinanggal man niya ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, pero nagkamali siya. Hindi niya tinanggal ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Ganito lang kasi yan. Kung sa Pilipinas naganap yan. Halimbawa, abogado, korte, pinasunog ang korte, pinatay ang abogado, pero ang warrant nasa pulis na. Kahit nasunog ang korte, namatay ang abogado, pero may warrant ka sa pulis. So anong gagawin mo dun sa pulis? Diba? Yan ang malaking tanong ngayon. Ganyan ginawa ni Digong. Sinunog niya ang ICC. Tinanggal niya lahat ang koneksyon sa ICC. Pero hindi niya alam, ang warrant sa ICC nalipat na sa Interpol. Di kulong siya. Sa madaling salita, binigyan ko na kayo ng example. Korte, binumba, sinunog. Abogado na may hawak sa kaso, pinatay.
Pero may warrant na, nandun sa pulis. O, anong gagawin nun? I-serve ang warrant. Hindi man po pwedeng sabihin mo, "Oy, pulis, wag mong i-serve yan. Trabaho ng pulis yan eh." Oh, yan ang hindi maintindihan ng DDS. Yeah? Oh, kaya yan ang sabi ng Solgen or Solicitor General na pinapababasura ang TRO ni Bato. Kaya yari ka, Bato. Sinabi ko sa iba to, kahit mag Teenage Mutant Ninja Turtle ka dyan, yeah? Ay, nako talaga. Pero sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. Saan ba gagamitin yan? Nakakahiya mang isipin, no? Ito, pag narinig to ng mga DDS, i-cut nila yan. Tapos sabihin nila, sabi ni Kento, 10 billion daw ang intelligence fund ng gobyerno. Hindi, i-search nyo. Totoo naman talaga eh. Sa 10 billion na yan, tapos hindi nyo maaresto si Bato, pulpul kayo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ako bilang vlogger, ayaw ko kasi yung nakita ko eh. Nabasa ko eh. 10 billion yan, no? Kulang pa ba yan? Kung ayaw niyong sabihan na matulad kayo sa ombudsman noong 2018 na may 15 billion tas walang nakulong, gamitin niyo yung 10 billion na yan. Saan niyo ba gamitin yung ng intelligence fund na yan? Wala namang Giras Pilipinas, wala namang kayo nabiling armas, wala namang kayo nabiling na submarine, wala namang kayo nabiling helicopter, wala namang kayo nabiling warship. Saan niyo gagamitin yan? Ipambili ng ayuda? Hindi man pwedeng gamitin pang ayuda yan, kay may pundo din naman pang ayuda. Hindi din po pwedeng gamitin yan pambili ng pangkuryente at pang tubig, kay may pundo din naman sa pangkuryente. Diba? Maliban na lang kung ibulsa. Yan, tanong ngayon. Ulit-ulitin ko yan hanggang sa matapos yung live. 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno, tapos hindi nyo mahuli si Bato, putang ina na yan. Katangahan. Kalukuhan yan. Luloko nyo na yung taong bayan. Pag ganun. Diyos ko naman, kawawa tayong Pilipino. Kung hahayaan nating may ganyan, dapat yung mga taong ganyan pagtatanggalin na eh. Diba? Solgen na mismo nagsabi. Continue. Kahit hindi na tayo miyembro nito, may bisa pa rin kasi ang Rome Statute para sa mga krimeng nangyari ng miyembro pa ng ICC ang bansa. Dagdag pa ng Solgen, ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa pag-aresto sa kanya ay pagpapakita na isa na siyang pugante. At ang diba? The essence of being a fugitive from justice lies in the deliberate act of placing oneself beyond the reach of law enforcement. This essence is precisely reflected in a Senator De La Rosa's deliberation evasion of arrest. The fugitive disentitlement should also apply to him. Yung pagtakas ni Bato na kwardyado naman sana ang Senado at yung paglusot niya, matatawag na pugante. At saka sa totoo lang mga kababayan, pugante na talaga si Bato. Bakit? November 6 pa yung warrant na yan, nagtatago na siya kasi alam niya yan. Mga kababayan, kaya nga nakakapagtaka lang eh. Sabi ni Boying, may warrant na si Bato. Pero bakit si Bato nagtago? Kasi nga, maraming kaibigan at koneksyon si Bato sa loob. Senador ang senador po, paalala, pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Bukod sa senador, PNP chief siya. Kahit magretiro ka, marami ka pa rin koneksyon. Kaya hindi, mga kababayan, kasi ito yung sakit ng mga Pilipino. Kapag kaibigan, walang pakialam sa kasalanan eh. Parang, hindi ko isuplong yan. Bakit? Kainuman ko ng Red Horse yan nung araw eh. Mabait yan. Binigyan ako relon yan eh. Patik. Hindi ko isuplong yan. Kilala ko yan eh. Kumpare ko yan. Panyero ko yan eh. Binigyan ako sports car niyan. Hindi ko isuplong yan. Yan ang sakit kasi.
ng otoridad sa Pilipinas. Wala akong pinangalanan na bato-bato sa langit, matamaan takbo. Yeah? Yan ang sakit ng otoridad sa ating bansa. Alam mo na may warrant, isasabi mo pa. Bakit? Nabigyan ng patik, kainuman sa kanto, nagbigay ng lechon yan, kinatayan kami kambing yan, bumisita sa bukid, inakyatan kami ng buko niyan, ginawan kami lamaw. Putang ina. Yan ang masakit mga kababayan sa ating bansa. Money. Price is right. Kaya, sinong kawawa? Tayong Pilipino. Tayong Pilipino ang kawawa, mga kababayan. Diba? Na-realize nyo ba, mga kababayan? Tayo ang kawawa.